Graduation day nga pala ngayon ng mga senior high school students ko. Napakabilis lang talaga ng panahon. Akalain mo yon, isang taon na naman ang natapos. Sa pagtatapos ng mag-aaral, panibagong yugto ng kanilang buhay ang mabubuksan. Isang ang napakagandang yugto sa aming mga guro ang makitang may mga matatayog na pangarap ang aming mga estudyante. At sa paunti-unti, kanila itong inaabot at maaabot. Nakakabilib lang dahil sa kahit na ano pamang hamon sa buhay, ay patuloy silang nangangarap na lumaban sa hamon ng buhay. Ika nga, life is a journey that have a lot of different paths, but any path you choose, use it as your destiny. Praying na lang talaga na every path na kanilang tinatahak ay may magandang destinasyon. Isa nga sa pinaka nakakapagod bilang guro ay ang graduation day. 1 month before graduation, nagsisimula na kaming mag-prepare. Sinisiguro ng mga guro na formal, taimtim at maayos na okasyon para sa mga bata. Syempre, momentous ang okasyon na to sa mga bata at lalong-lalo na sa mga magulang. Tapos ito na yung pinakahinihintay ng mga bata na graduation song. Syempre, alam mo na. Dahil nga morning ang graduation, maaga pa ako dyan nakauwi. Para sa akin, makukonsider ko to na small wins. Kaya inutusan ko yung isa kong kapatid na mamalengke. Tapos sabi ko sa kanila, magsasalo-salo kami. Tapos parang fellowship na din ng pamilya. Tapos habang busy sila sa pagluluto, nagpamasahe naman ako sa ulod dun sa isa kong kapatid. Na talaga namang nakaka-relax at nakakatanggal ng pagod. Marami nga ang mga estudyante ko ang nag-i-invite. Medyo nakakahiya naman na tumanggi sa mga estudyante. Syempre, alam mo na, isang buwan na akong hindi kumakain ng karne. Di ko na nga nabilang ang napuntahan ko. Sa dami ba naman ng mga estudyante kong nag-invite sa akin. Sa panghuling bahay nga ng estudyante ko, di na ako nakakain, na-congratulate ko na lang. Tapos pag uwi ko sa bahay, nakita kong nagluluto pa sila. Kaya tumulong na lang ako sa pagluluto. Pero di na nga ako nakapagsalo-salo sa kanila kasi talaga namang busog na ako dyan. Buti na lang talaga kahit maliliit pa yung mga kapatid ko, ay natrain na silang magluto. Napansin ko nga sa bahay na may iba't ibang expertise sila sa kanilang mga niluluto. Isa lang ang masasabi ko, talaga namang napakasarap ng mga luto nila. Yung iba kong ang estudyante, gusto pa akong padala ng mga pagkain na handa nila. Tapos yung iba, kahit konti lang yung handa, talaga namang nag-invite pa. Masasabi kong very thoughtful yung mga estudyante. Sa mga estudyanteng tinutukoy ko, alam nyo na yan. Siyempre, kinaumagahan, after ng trabaho niya ay sinundo ko siya. Tapos pumunta kami sa dagat. Ito talaga yung parati naming pinupuntahan. Yung tipong maririnig mo yung alon sa dagat na masasabi kong talaga namang nakaka-relax at proven na nakakatanggal ng stress. Kung si Governor nga ay may baba, ako naman ay merong matatag. Ops, hindi yung matatag na tinutukoy nyo mga kaguro. Matatag ba kamo mga kaguro? Matatag na pinagsama ng pananampalataya at matatag na pinagsama ng pagmamahalan. Ay, cheris! Ako nga pala to si Melo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless.